Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 5. Bakit nga ba hinahabol ko si Valentin sa kasalanang ako naman dapat ang magsisi? At paano ko nagawang isiping ipalaglag ang anak ko? Sa ganong paraan, wala na akong pinagkaiba sa mga mayayaman na kilala ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Papa sa kamay ko at inalis ito sa aking mukha. Anak, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi man kita makakasama araw-araw pero isipin mong nasa tabi mo lamang ako, okay? Tumango ako sa sinabi niya at tumayo ako upang yakapin siya. Sigurado ka ba sa gusto mo, Divina? Tumango ako sa tanong ni Travis. Alam kong nakakahiya ang request ko na ito sa kanya pero kakapalan ko na ang mukha ko. Lalo na, hindi ako mapakaling naiwan sa bahay na yon si Mama at si Divine. Pasensya ka na talaga, Travis. Wala na akong ibang maaasahan kundi ikaw lang. Ngumiti siya sa akin at umiling. Ano ka ba? Di ba gaya nga ng sabi ko, tutulungan ko kayo. Para hindi kayo mahuli ng anak mo. Nakaramdam ng panlalambot ang puso ko dahil sa sobrang bait ng taong nasa harapan ko ngayon. Lord, maraming salamat po. At pinakilala mo sa akin si Travis. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling mang wala siya ngayon sa tabi ko. Tumupad si Travis sa gusto ko. At yon ay ang sunduin na si Mama at si Divine sa bahay ng mga Balderrama. Baka kung ano pang pagpapahirap ang gawin nila kay Mama. May sakit pa naman ito. Mabuti na lamang at naitabi ng maayos ang pera na ibinigay ni Daddy. Kaya magagamit ko pa ito sa pagpapagamot ng Mama. Bumaba ako ng kotse ni Travis at ganon din siya. Nandito kami sa may bandang dulo ng bahay kung saan nandito ang daan ng mga maid na katulad namin. Sigurado ka ba na may lalabas sa ganitong oras? Tanong niya sa akin at tumango lamang ako. Nakatanaw kami ngayon dito sa may ibaba upang hindi kami makita ng mga bantay sa mga main gate. Si Ursula. Masaya ako na nakita kita. Pabulong na paraan. Nang makita ko ito na lumabas mula sa likuran ng pintuan, mukhang magtatapon ng basura. Saktong nandito kami at ginagawang pangharang. Ay pusa ka! Ursula, huwag kang maingay. Nanlaki ang matang napatingin sa akin ito nang makilala ako. Divina, ikaw ba yan? Binitawan niya ang basurang dala niya at agad siyang lumuhod upang yakapin ako. Namiss kita, Divina. Kumusta ka na? Malaki na ba ang tiyan mo? Lumabas na ba si baby? Napabatukan ko siya dahil doon. Hindi pa lumilipas ang 1 linggo nang huli nating nagkita. Napakamot siya sa kanyang ulo habang nakanguso. Sungit! Huy! May kasama ka palang gwapo Siya ba yung nagligtas sa'yo? Teka, akala ko ba kayo ni Sir Valentin ang magtatanan? Bakit kasama mo tong gwapong to? Hindi ko maiwasan na pamulahan ang mukha dahil sa mga sinasabi ni Ursula. Kung makapagsalita siya, ay parang wala si Travis sa tabi namin. Kainis. Ursula, ang bibig mo. Pwede ba? Hindi natuloy sa amin ni Valentin dahil siniraan ako ni Christine. Ayaw niyang tanggapin si baby. Sabi ko na nga ba kaya ang laki ng hisi niya sa amin. Ang bruha na yon? Kakalbuhin ko to. Tatayo na sana siya. Kaya nanlaki ang mga mata ko at pinigilan siyang umalis. Ursula, umayos ka nga. Nandito kami para sunduin si Mama at Divine.
Nasaan ba sila? Hindi mo naman sinabi agad eh. Nasa loob sila. Tama lang na sunduin mo na sila. Mas naging bruha ang mga bruhaw eh. Halika na. Sumunod ka sa akin. Tatakpan kita para hindi ka mahalata. Napatingin ako kay Travis at tumango ito sa akin. Iintayin kita. Mag-iingat ka. Ngumiti lang ako sa kanya at tumayo na. Katulad ng sabi ni Ursula ay tinakpan niya ako, ngunit napahinto siya sa paglalakad at napatayo ako ng diretsong may magsalita. Ate Ursula, tawag ka na dito. Pero nakahinga ako nang marinig ko ang boses ni Adeline. Naglakad si Ursula kaya sumunod ako. Ate Divina, napahinto ako. Nang lampasan namin si Adeline, nag-sign ako sa kanya na huwag maingay at nagtatalon ito ng tahimik. Tinuro ko sa kanya ang kwarto kung kaya nagets naman niya at nagpunta na kami doon. Nakita ko si Mama, napapahiga pa lang sa higaan. Si Nana Ita kasi ay busy pa sa paglilinis ng dining. Ma, napatingin siya sa akin at nanlaki ang mata nang makita ko. Tumakbo ako sa kanya at niyakap ko siya na mahigpit. Divina anak, bakit ka nandito? Ma, nandito ako para sunduin kayo ni Adeline. Mag-empake na kayo. Alam kong nasabi ko na kay Mama na susunduin ko sila. Kung kaya hindi nagdadalawang isip ang dalawa na mag-empake. Masaya na ako na kahit papaano ay medyo okay na si Adeline. Sana lang ay mawala na sa kanya ang nangyari sa amin sa park. Dalian nyo na dyan. Mamaya magsasara na ang gate. Sabi ni Ursula nang pumasok ito sa loob. Nasabihan na din niya si Nana Ita at inaantay kami na lumabas. Nalaman ko na din kasi na sila na lamang ang lumang tauhan na naroroon dahil nagpalit daw ng mga tauhan ang Balderrama. Okay na Ate Divina. Napatango ako sa sinabi ni Divine kung kaya inakay ko na si Mama upang makalabas kami. Anong ginagawa mo dito, Travis? Natigilan si Travis nang marinig niya ang boses ni Valentin na nakasilip ngayon sa may basurahan. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumayo na lamang. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Binato niya din ng tanong ang kaibigan, kaya napakunot ang noo nito. Mukhang may hinihintay ka, sabi ni Valentin at napatingin sa bukas na pinto sa likuran ng bahay, kung saan doon dumadaan ang mga maid. Meron nga. Iniintay ko dito si Divina. Paano mo nagawang iwan sa ere si Divina, Valentin? May anak kayo. Napalagatok ng dila ni Valentin dahil sa kanyang narinig. At kilala mo na siya ngayon, Travis. Wala akong naalala na sinamahan kita na kilalanin siya. Tama nga si Christine. Walang ibang gusto si Divina kundi ang pera. Napakuyom ng kamao si Travis dahil sa narinig niya. Gusto niyang suntukin si Valentin ngunit ayaw niyang gumawa ng gulo doon. Kasitahin pa sila ng mga guard at magtanong kung anong ginagawa niya doon. Valentin, anak mo ang pinagbubuntis ni Divina. Kahit man lang sa bata, maawa ka. Kapag katuluyan ang natauhan si Divina sa'yo, baka hindi na niya ipakilala sa'yo ang mga bata. Hindi ko sila anak. Niloko lang ako ni Divina. Natigilan si Travis dahil sa narinig. Hindi niya inaakala na magiging ganon ang kaibigan. Nasaan na yung Valentin na adik kay Divina? Nahandang kalabanin ang ama. Para lang dito. Valentin, baka nakakalimutan mo na ako na ang may hawak ngayon kay Divina. Walang sinasabi si Divina na gusto ka niya o mahal ka niya. Dahil lang sa bata kaya gusto ka niya na makasama. Handa ako magpahirap. Masungkit ang puso niya kung hahayaan mo siya na gamitin to. Bigla na lamang
niyang kinwelyuhan si Valentin. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahit na anong takot sa lalaki. Subukan mo, Travis. Kakalimutan ko na kaibigan kita. Subukan mo ako, Valentin. Anong ginagawa mo? Natigilan sila nang sumigaw sa pabulong na paraan si Divina. Nakita niya kasi ang ayos ng dalawa. Agad siyang pumagitna sa dalawa at pinaghiwalay ang mga ito. So, si Travis na pala ngayon ang biktima mo. Napatingin si Divina kay Valentin at nagtatakang tumingin dito. Sa bagay, hindi na ako magtataka kung magkakaanak ka din kay Travis. Mabilis na dumapo ang kamay ni Divina kay Valentin. Wala kang karapatan para pagbintangan ako ng Valentin. Bigla na lamang siyang kinwelyuhan ni Valentin. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong takot sa lalaki. Subukan mo, Travis. Kakalimutan ko na kaibigan kita. Try me, Valentin. Anong ginagawa mo? Natigilan sila nang sumigaw sa pabulong na paraan si Divina. Nakita niya kasi ang ayos ng dalawa. Agad siyang pumagitna sa dalawa at pinaghiwalay ang mga ito. So, si Travis na pala ngayon ang biktima mo. Napatingin si Divina kay Valentin at nagtatakang tumingin dito. Sa bagay, hindi na ako magtataka kung magkakaanak ka din kay Travis. Mabilis na dumapo ang kamay ni Divina kay Valentin. Wala kang karapatan para pagbintangan ako, Valentin. Hindi mo alam kung ano ang totoong nangyari. Ang mali. Alam mo pa pala pero nagbibingi-bingihan ka. Buti pa si Travis eh. Handa niyang gawin ang mga pangako mo na napako sa akin. Napasinghap ang mama niya. Maging si Nana Ita na kasama nila dahil sa narinig. Tara na. Sayang lang ang oras natin sa lalaking yan. Sigurado po ba kayo na ayos na kayong tatlo dito? May isa pa naman po akong kwarto dun eh. Nakangiting tumango ang mama ni Divina kay Travis na magtanong ito muli habang nasa hamba ng pinto at papalabas na sana ng kanilang kwarto. Iho, ayos na ayos. Maraming salamat sa tulong mo ha. Baka sa kalsada ba kami pulutin kung wala ka. Walang anuman po, tita. Magsabi lang po kayo sa akin kung may kailangan kayo. Isinara na ni Travis ang pinto ng kanilang kwarto kung kaya napatingin ang mama ni Divina sa kanya. Anong tingin niya? Natatawa niyang tanong sa kanyang ina at kay Adeline na nakaupo sa isang single sofa na nasa gitna. Anong meron sa inyo ni Kuya Travis, ate? Ikaw akala ko pa naman si Sir Valentin ang gusto mo. Napataas ang kilay ni Divina nang marinig ang sinabi ng kapatid, lalo na nang mabanggit ang pangalan ng ama ng kanyang anak, si Valentin. Never akong nagkagusto doon. At hindi talaga. After what he did to me and my child, no thanks. Naupo ang mama niya sa kanyang tabi at hinawakan ang kamay niya na nakapatong sa kanyang hita. Pero gaya ng sabi mo, Divina, siniraan ka ni Christine. Paano kung nalaso na lamang nila ang utak niya? Kahit pa lumuhod ako sa kanya. Nagmakaawa. Ginawa ko yon sa harap ng mga magulang niya na walang ibang ginawa kundi ang husgahan ako. Sinabing, ipalaglag daw ang bata. Napasinghap sila sa sinabi ni Divina at napatayo si Adeline na kaagad na tumabi sa kanyang ate. Sinabi nila yon sa'yo, ate? Sa bagay, ano pa bang aasahan natin sa mayayaman? Tumango si Divina. Bilang pagsang-ayon sa kanyang kapatid, huwag na nating isipin yon. Ang mahalaga, kumpleto na tayo ngayon. Tanging si Papa na lamang ang kulang. Gagawa ako ng paraan para makalabas agad si Papa. Huwag kayong mag-alala, Mama. Adeline, gagawa ako ng paraan. Ipinatong ng mag-ina ang kanilang ulo sa balikat ni Divina habang magkahawak ang kanilang mga kamay.
Pero huwag kang masyadong papasok sa gulo, anak, ha. Huwag mong kakalimutan na buntis ka. Huwag mo din kakalimutan na nandito lang kami ng kapatid mo. Tumango si Divina dahil sa sinabi ng kanyang ina habang nakangiti. Pero ano mo nang tingin mo kay Kuya Travis? Pasado na ba sa standard mo, ate? Natawa si Divina dahil hindi pa rin ito tinitigilan ang topic na yon. Ikaw talaga? Pero pwede na. Si ate, dalaga na. Natawa sila dahil doon at nagpa siya ng mag-ayos ng gamit upang makatulog na. Divina, maaga kong umalis nang magising kami sa umaga. Kailangan kong puntahan ang sinabi sa akin na lugar ni Papa. Pumunta ka sa lugar na to at sabihin mo, ang pangalan ko Divina. Sila na lamang alam ko makakatulong sa atin. Mabuti na lamang at pumayag si Mama. Sabi ko ay sandali lang ako. Sana nga lang, sandali lang ako para makabalik ka agad ako. Para hindi sila mag-alala sa akin. Pagkarating ko sa isang subdivision, mabuti na lamang ay maaaring pumasok ang outsider. Kung hindi sayang lang ang pamasahe, kinuha naman ang pangalan ko at ang dahilan kung ba't ako nandoon. Pagkababa ko sa sinasakyan kong taxi ay nagbayad na ako. Malapit lang naman sa may labasan, kaya hindi ko na pinaghintay pa ang taxi. Sino pong kailangan nila? Ngumiti ako sa lalaking guard nang tanungin niya ako. Nandiyan po ba ang may-ari ng bahay? Sabi po kasi ng papa ko pumunta ako dito. Sino ba ang papa mo, iha? At anong kailangan mo kina Mr. and Mrs. Stephen? Natigilan ako nang banggitin nito ang apelyido na may-ari ng bahay. Stephens. Ibig sabihin, magulang ni Papa ang mga nakatira dito. Kaya niya ba sinabi na makakatulong sila sa amin? Napatingin ako sa malawak na bahay na hindi makapaniwala. Miss, natauhan ako na magsalita muli ang guard. Si Divino Stephen. Ako po si Divina. Ang anak niya po. Kung maaari lang po ay sabihin niyo na sana sa kanila na nandito ako. Si Sir Divino ba kamo? Ang taga na niyang nawala, iha. Mabuti naman at bumalik na si Sir. Ang tagal na yung inaantay nila, mami. Sige, iha, maupo ka muna dito at maghintay. Pasensya ka na ha kung di kita pwedeng papasukin eh. Bawal kasi. Ngumiti lang ako kay Manong Guard at umiling. At least, magandang start na ito. Kaya naman pala, ang kisig ni Papa at ang gwapo dahil anak mayaman siya. Pero, bakit siya umalis? Dahil kaya kay Mama? Ibig sabihin, hindi din tanggap ng magulang niya si Mama. Tama ba na pumunta ako dito? Napabuntong hininga na lamang ako. Kung hindi ko gagawin ito, ay walang ibang makakatulong sa amin. Naghihintay ako ng ilang sandali doon at maya-maya pa ay bumalik itong muli. Naku iha, umalis pala sila mami. Kanina pa. Pero naitawag na naman namin sa kanya ang balita. Kahit napatay ang phone niya, siguradong maririnig niya ang voicemail namin. Sige po Manong, maghihintay na lang po ako dito. Salamat po. Ngunit lumipas na ang maghapon at wala pa rin ang inaantay kong magulang ni Papa. Pinapauwi na nga ako nila ni Manong Guard pero hindi ako susuko. Kailangan kong maghintay dito hanggang sa dumating sila. Kahit abutin pa ako ng madaling araw, ayos lang yon. Lumipas pa ang ilang oras at nagugutom na ako sa kamalas-malasan pa, ay biglang umulan. Wala akong ibang masisilungan dito. Napayakap na lamang ako sa sarili ko at hinayaang mabasa ng ulan. Tiis lang, Divina. Iya, eto ang payong. Baka magkasakit ka niyan. Napatingin ako kay Manong Guard nang abutan niya ako ng payong, kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya. Sa tingin ko, iha, bumalik ka na lamang bukas. Sigurado ako na nandito sila bukas. Bukas ka na lang bumalik. Masyadong gabi na at saka naulan pa. Napabuntong hininga ako sa sinabi.
ni Manong Guard. Tama siya. Babalik na lamang ako bukas. Tutal, may bukas pa naman. Sige po, Manong. Basta wag niyo pong kakalimutan na banggitin ulit sa kanila ang pagdating ko, ha? Tumango naman siya sa akin at nagpaalam na ako. Dala ang payong na ibinigay niya. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa kulungan ni Papa. Sasabihin ko sa kanya ang nalaman ko at tatanungin ko kung bakit hindi niya man lang sinabi sa amin ni Adeline ang totoo. Ngunit kabababa ko pa lamang ng taxi at papasok sa loob ay biglang may humablot sa akin, dahilan upang mabitiwan ko ang aking payong. Sisigaw na sana ako at hihingi ng tulong, ngunit nakita ko ang isang babaeng pulis na nakasign na huwag maingay sa akin. Divina, huwag kang maingay. Inaantay talaga kita. Inaantay kitang bumisita. Naalala ko siya. Siya ang pulis na palaging naghahatid kay Papa sa tuwing bibisita ko. Divina, huwag kang maingay. Inaantay talaga kita. Inaantay kita na bumisita. Naalala ko siya. Siya ang pulis na palaging naghahatid kay Papa sa tuwing bibisita ko. Divina, huwag ka sanang mabibigla pero wala na ang Papa mo. Pinatay siya sa loob, Divina. Pinabugbog siya. Pinabugbog siya ng walang laban. At hindi na nakayanan pa. Nadalhin sa ospital dahil na rin ayaw siyang pansinin na nakatataas. Kusang tumulo ang luha ko sa aking narinig at umiling sa kanya. Nagbibiro lang ho kayo, hindi ba? Umiling siya sa sinabi ko at mayroong ibinigay sa akin na USB. Panoorin mo yan, Divina. Yan na lang maitutulong ko sa inyo ni Travis. Kapag ka nalaman nilang ginawa ko to, siguradong pati ako, ipatutumba nila. Nabigla ako sa sinabi niya. Anong kinalaman ni Travis dito? Ibig sabihin, alam niya ang tungkol sa kaso ni Papa. Umalis ka na, Divina. Hindi ka nila dapat makita dito. Itinulak niya ako papunta sa labasan, kung kaya wala akong magawa kundi ang magpaulan na tumakbo. May advantage din pala ang ulan dahil natatakpan nito ang luha sa aking mga mata. Pumara agad ako ng taxi at nagpahatid sa kondo ni Travis. Ang dami kong kailangang malaman pero ang luha sa mga mata ko ay hindi matigil sa pagtulo. Iha, ayos ka lang ba? Hindi na iwasang tanong ng driver. Wala na po ang Papa ko. Iniwanan niya ako. Sumakabilang buhay na po siya. Nabigla siya sa sinabi ko at humingi ng tawad. Hinayaan niya lang akong umiyak habang hawak ko sa aking kamay ang USB na ibinigay ng babaeng pulis. Sa kalagitnaan ng biyahe ay biglang tumunog ang aking cellphone, kung kaya kinuha ko yon at sinagot. Hello? Matamlay kong sagot. Ate Divina, napaupo ako ng diretso nang marinig ko na umiiyak ang boses ni Adeline. Adeline, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ate, nasaan ka na ba? Nandito na ang magulang ni Kuya Travis. Pinapaalis na tayo. Bilis akong bumaba ng taxi nang makarating sa building ng kondo ni Travis. Wala akong pakialam kung pinagtitinginan ako dahil para akong basang sisiw. Napabahing ako sa elevator pero hinayaan ko na lamang yon. Pagkabukas ko ng elevator ay lalabas na sana ako, ngunit napahinto ako na makasalubong ko si Valentin. Napapasok doon. Divina, gulat na tawag niya sa akin. Bakit siya nandito? Bakit basang-basa ka? Dugtong pa niya na tila nag-aalala. Pero napatingin ako. Sa likuran niya nang makitang mayroong mga staff doon. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin kay Valentin. Siya lang ang may alam na tinutulungan kami ni Travis. Malamang na siya ang nagsumbong sa magulang nito. Wala akong kasalanan, Divina. Hindi. Umiling ako sa sinabi niya. At tinulak siya paalis sa daan. Habang tumatakbo ako ay kusa nang tumutulo ang luha ko. Hinawi ko ang mga staff sa mukhang nag-aantay sa labas ng condo unit ni Travis. At sa pintuan pa lamang ay parang napako na ang paa ko sa aking nakita. Itinatapo na ang gamit namin sa may sala
habang mayroong isang lalaki na mukhang kasing edad ng daddy ni Valentin. Get out of here! Ang lakas ng loob nyo na magpatulong sa anak ko. Mga hampas lupa kayo! Natauhan ako dahil sa sigaw ng matandang lalaki na nakasuot pa ng kanyang business suit. Sandali po, natigilan sila at napatingin sa gawi ko. Agad akong lumapit kay mama na nakasalampak na ngayon sa sahig at mukhang itinulak ito habang si Adeline naman ay umiiyak na nasa likuran ni mama. Ate! Ma? Ayos ka lang po ba? Anong nangyari? Tanong ko dito at pilit na inaalalayan ito na tumayo. Ikaw si Divina? Ang kapal naman ng mukha mong gamitin ng anak ko. Para hut-hutan ng pera. Talagang dinala mo pa dito ang pamilya mo. Mga hampas lupa kayo. Napalingon ako sa daddy ni Travis at umiling sa kanya. Mawalang galang na ho. Pero hindi ko ho hinuhututan ng perang anak ninyo. Nagmamagandang loob lang po siya. Divina, napahinto ako sa pagsasalita na mayroong sumigaw ng pangalan ko at paglingon ko doon ay nakita ko ang isang lalaking hindi pamilyar sa akin. Lumapit siya sa gawin namin at tinignan ako nito sa kakaibang paraan pagkatapos ay humarang sa akin upang harapin ang daddy ni Travis. Good evening, Tito. Naparito ako para sabihin sa inyo na ang aking kaibigan ay nabilog lamang ang ulo ni Divina. Ngunit si Divina ay mabait na tao at utusan. Pinalayas kasi siya sa mga balderrama at nagkataon na nakita niya si Travis. Napanganga ako sa aking narinig at susuwayin na sana ang lalaki. Ang lakas ng loob na sabihing pinaiikot ko ang ulo ni Travis. Ngunit naunahan ako ng galit ng daddy ni Travis. Gold digger! Talagang kumakapit ka pa sa anak ko. Ang isang anak sa labas ng katulad mo. Napakawalang hiya ninyo. Umalis na kayo dito. Kunin nyo ang gamit niyan at palayasin sila. Anong titingin-tingin ninyo? Kumilos na kayo. Nagsimula ng humakbang. Papunta ang daddy ni Travis sa kwarto na tinutuluyan namin. Kung kaya hindi ako nagdalawang isip na iharap sa akin ang lalaking nasa harapan ko. Ang kapal ng mukha mong siraan ako. Hindi ko yun ginawa kay... At ano? Sasabihin mo na tinulungan ka niya? Mas lalo mong ipapahamak ang kaibigan ko, Divina. Hindi pa ba sapat ang gulo na nagawa mo sa pamilya nila ngayon? Natigilan ako sa sinabi niya at napatingin sa paligid. Nakita ko ang isang babae na umiiyak sa isang tabi habang yakap ni Travis. Si Travis ay nakatingin sa akin at nababasa ko ang nasa isip niya na tila humihingi ng tawad. Anak, tama siya. Siguro ay dapat na tayong umalis. Hindi ko kaya na makasira ng ibang pamilya. Anak, dahil sa sinabi ni Mama, ay para akong binuhusa ng malamig na tubig. Biglang lumapit sa akin ang babae na yakap ni Travis at hinawakan ako nito sa aking magkabilang kamay. Tulad ko ay malamig iyon at nakikita ko ang pagkapuro sa kanyang mga mata. Mabait na tao, hindi katulad ng ibang nakilala kong mayayaman. Divina, nakikiusap ako sa iyo. Umalis na kayo. Dahil mapapahamak ang anak ko. Naikwento na sa akin ni Travis ang lahat. At ako nang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa ng Balderrama at mga Montoya sa iyo. Kunin mo to. Gamitin mo para sa iyong anak. Napatingin ako sa kamay ko na mayroon siyang inilagay na sobre doon. Hindi ka titigilan ng asawa ko. Kung patuloy yan mong lalabanan sila. Nakikiusap ako sa iyo. Alang-alang sa sanggol na nasa sinapupunan mo, patingin ako muli sa babae at mas lalong napaiyak. Hindi ko akalain na mayroon palang mabuting mayamang tao. Sa nakikita ko, ay ang mga asawa ng mayayamang tao ay sunod-sunod na lamang sa kanilang asawa. Katulad na lamang ng mami ni Valentin. Ngunit bakit nila hinahayaan ng ganito? Divina, I'm sorry. Hindi ko akalain na aabot sa ganito.
Kahit anong tulong ang gusto kong gawin sa'yo, wala akong magagawa. Umalis ako kay Travis. Nang sabihin niya yon at ngumiti nang mapait. Travis, ako dapat ang humingi ng tawad. Humarap ako sa mama niya at muling inabot ang sobre sa kanya. Maraming salamat po pero hindi ko to tatanggapin. Malaki na po ang naitulong niyo sa akin. At malaki din ang pasasalamat ko at nakilala ko kayo. Kayo ang patunay na hindi lahat ng mayayaman ay masasamang tao. Get out of here! Napalayo ang mag-ina sa akin nang lumabas na ang daddy ni Travis. At dito na po natatapos ang chapter 5 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.